Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Junia na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estaquis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio na sumulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Cuarto. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalilihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri, magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagtatapos sa isang liham, nandyan na ang mga pagpapaalam. Pagkatapos sa mahabang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, nagpapaalam na siya sa mga kakilala niya. Hindi pa siya nakarating sa Roma, pero marami na siyang kakilala doon. Bilang capital ng Roman Empire, marami ang pumupunta doon. Tulad ng ngayon, marami sa atin ay mga may kilala sa Maynila, kahit na hindi tayo nakatira doon o hindi man nakapunta doon. Ang maraming kakilala at mga pagbati ni Pablo ay nagpapakita din sa atin na ang mga Kristiyano noon are always trying to keep in touch with each other. Nagbabalitaan sila. Hindi ito madali noong panahon na wala namang internet at pati na ang pagpapadala ng sulat ay hindi madali. Pero nagbabalitaan sila. They were in touch with each other. Isa sa kapansin-pansin dito ay si Priscilla at Aquila. Sila ay mag-asawa
na nakasama ni Pablo sa Corinto at ganoon din sa Efeso. Masigasig ang mag-asawang ito sa pagmimisyon. Sila din ang kumukup at humubog kay Apolos, isang masigasig na nakapangaral sa Corinto. Galing sila sa Roma noon at pinatalsik sila ni Emperador Claudio, kaya sila nakasama ni Pablo sa Corinto. Ngayon, nasa Roma uli sila at naging leader pa ng simbahan doon na ang bahay nila ay ginagamit na mitingan ng mga Kristiyano. Ang isang nagpapadala ng kanyang pagbati ay si Tercio. Siya yung sekretary na sumulat sa liham na ito. Maaring idinikta ni Pablo ang liham sa kanya. Gumagamit si Pablo ng tagasulat ng mga liham niya. Hindi madaling sumulat sa balat ng hayop o sa parchments. Kailangan nito ang special skills, kaya may mga taong talagang tagasulat. It is important that we keep in touch. Ginawa ito ni Pablo. Malaki din ang kanyang network. Sa ating panahon ngayon, mas madali nating gawin ito dahil sa internet, Facebook, Messenger at iba pang platform. Madali ngayon magpadala ng pagbati. Pero kung minsan, hindi natin alam kung nandyan pa ang personal touch o machine o AI na lang ang gumagawa nito. At kung hindi tayo maingat, maaari tayong ikulong ng technology sa ating grupo lamang. Tayo-tayo na lang ang nagko-communicate. Nakulong tayo sa ating echo chamber. Akala natin na ang mundo ay mayroong ganoong pananaw. Pero hindi pala. Nasa sariling echo chamber lang tayo. Kaya hindi talaga mapapalitan ng internet ang ating personal na pakikipag-unay at paglapit sa tao. The human touch is irreplaceable. Salamat, Panginoon, sa mga kaibigan ko at kasama ko sa buhay. Manatili sanang malawak ang aking kaugnayan sa aking kapwa-tao, lalo na sa gawain ng pagpapalawak ng iyong kaharian. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.